Magandang araw mga kaibigan. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman tayo sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And ngayon is November 18 na po. Malapit na ang Pasko. And welcome kayo po lahat ng mga Filipinos dito sa Malaysia. Especially dito pa sa Sabah. I would like to greet each and every one of you. Good day. Kung mag-isip-isip tayo po, no? Nakakalungkot po isipin what is happening dyan po sa Pilipinas natin. Grabe what is happening. Instead of telling us the truth, we heard a lot of different versions coming from the government and also those opposing the government po tungkol sa problema natin ng corruption dyan po sa Pilipinas. And it makes a lot of difference po. Yeah? Kung they don't tell us the truth po ang mga tao, tayo mga Filipinos, especially tayo mga sa labas ng bayan natin po, no? Na confused na tayo po whom to believe. Dahil po, grabe. We are expecting both ang gobyerno natin at saka mga political leaders natin po, mga lawmakers natin, mga congressmen, mga senators po, no? And at saka yun mga professionals natin dyan po sa Pilipinas. We are expecting that they will be in one voice and tell us the truth, what is really happening sa Pilipinas when we talk about ang corruption dyan po sa Pilipinas, especially itong corruption issue ngayon sa Pilipinas. We are talking about not only thousands, not only millions, but it is billions or trillions of money, taxpayers' money, na nagnakaw sa mga ordinaryong Pilipino, mga taxpayers po. Lahat tayo biktima. Kaya nga gusto ang mga Filipinos, we want to know ang katotohanan. But apparently, sad to say this, ang observation ko dito sa Malaysia, dito sa Sabah po, instead of getting the truth, the real truth, but nothing else but the truth, what we are getting is more confusions. Confusions dahil po ang daming version. But there is only one thing po. There is only one thing. Totoo, may malaking kalukuhan, may malaking sindikato doing itong corruption activities dyan po sa Pilipinas at the expense of the poor Filipinos po. Poor Filipinos. Masaya ang mga magnanakaw po. Enjoy na enjoy ang buhay nila po. But tayo, we are suffering. We are suffering. Later on, I'm going to touch a little bit on this thing po. And I'm going to share with you. Itong kanina, I was monitoring ang mga interviews ni Idol Tet Filon and DJ Shasha during the program dyan po sa Manila. Ang Tet Filon program nila from 6 a.m. hanggang 10 a.m. this morning po. And they interviewed a lot of people, and I pick up one of the, sabihin natin, interviews, and I really went down and tried to, sabihin natin, listen carefully po, no, ang mga issues that si Tet Filon and DJ Shasha was talking. And I will share with you po ang conversation between DJ Shasha and Tet Filon po regarding itong issue. Remember, yesterday lumabas po itong istorya tungkol sa 100 billion pesos po insertion sa national budget po dyan sa Pilipinas. And sabi ni former Congressman Saldico po, no, sabi niya na he inserted itong 1 billion na insertion po, no, 1 billion pesos insertion dahil na he got the instruction from one of the top officials din po sa Pilipinas na ito daw ang gusto ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But apparently po, no, after investigation carried out, I salute si Senator Ping Lacson po. Apparently, lumabas po ngayon na mayroon tao dyan po sa Malacanang, ang grupo nila po, name dropping. They use
the name of the president, para ituloy itong 100 billion scandal na naman po. Grabe, ano? Grabe. So, start na tayo po. Let me share with you itong video clip na DJ Shasha and ito si Ted Filon were discussing this morning. This morning lang ito po. Now, listen carefully and kayo na po, bahala po. What is very important ngayon po is that for you to understand talaga po what is happening. And after itong video clip that I'm going to share with you po, then we will try to see, try to give a little bit comment on this thing. Medyo mahaba kunti po, but pasensya lang po, no? I think this is very important for every Filipino, especially tayo dito sa labas ng bayan natin. We should really know. The revelation of Ping Lacson was made after ang investigation niya po was made during the plenary session kahapon po yon sa deliberation of the national budget for 2026. So one of the issues na raised si Ping Lacson po regarding itong allegation made by former Congressman Saldico na mayroon insertion of 100 billion pesos sa national budget. And according to him, na it was coming from, an order came from BBM or President Ferdinand Bongbong Marcos. Totoo may insertion, but hindi totoo na may alam ang presidente. You just imagine what is happening sa gobyerno natin. Hindi lang sa Senado, hindi lang sa Kamara or House of Representatives, but hanggang sa loob ng Malacanang. Hindi lang mga senador allegedly involved in these corruption activities. Hindi lang ang mga congressmen. Hindi lang mga other government top officials, different government agencies natin dyan po sa Pilipinas. Hindi lang mga contractors. But ngayon po lumalabas na even ang mga cabinet secretaries ni Bongbong Marcos po involved sa corruption. Grabe na po. And nandito na po. Please, listen carefully ang conversation ni Ted Filon and DJ Shasha during their program this morning. Nandito po. Hapon po nagsampa ng demanda ang ombudsman. First po ito. Alright. First of many. Ayaw ko na mamunang pangunahan yan, pero ang atin po lamang ay maipaliwanag ano ho ba itong isa ng pangkaso. At ano ba ang point of contention dito? Ano ho malamang na naman ang puputasan dito ng abogado ni Saldico? O yung kasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto kong maging state witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang punta ka-DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson. Kahapon po sa aming panayam, hindi siya nabanggit na pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po nag-insert, totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Saldico na 100 billion pesos. Totoo daw po yun, yung mga nandoon sa listahan. Yung 80, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong si Saldico na it doesn't add up, parang
sumisiksik pa ng insertions mo. Diba? Sa BICAM, di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Alright. Oo. Makes sense. Kasi nga, the president's budget. Okay. May nagsasabi naman din na may mga ibang katwiran kung bakit nangyari yun. Siguro, isang tabi muna natin yun. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Naisingit. Napanood mo yung clip, right? Ang sila... May tumawag. Oo, yung tumawag ay taga PLLO, right? Okay? Ang tumawag mga kapatid, opo, ay ito pong, nabanggit ko na ito di ba? Presidential Liaison, no? Opo. Officer, Presidential Legislative Liaison. Ito yung aking naikwentong posisyon dati na ikaw yung tulay ng presidente sa legislatura. Importante yan. Opo, may tumawag daw at sinasabi, na utos ito ng presidente. Di ba yung binabanggit? Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama, right? Well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi tawag. Parang sinasabi nila harapang usapan. Hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay dalawang tao yung gumamit dun sa pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Si... Diba sa kwento ni, balikan natin yung kwento ni Bernardo. Ni Saldico. Oo. Yung kwento ni Zaldico mismo sa kanyang video, yun na 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo na dalawang tao. Nabanggit niya yan po kahapon sa kanyang interpellation, si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar. Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung pangalang banggitin. Pagpasay na po natin itong kwento. Sige. Ang sabi po ni Saldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM process, no? Okay. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100 million pesos worth of project sa BICAM. Umano si Saldico at itong si Adrian Bersamin. Alright, so sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Saldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Saldico. Oo. Dalawang Bersamin po ito. Oo. Ibang Bersamin po. Ibang Bersamin po yung una, hindi si Ito po yung ES. apo. Grandnephew. Okay, ngayon, alas 6:25 na sana dyan po lamang kayo. Klaruhin lang po natin ito sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so, assuming, totoo ang sinasabi nga ni Saldico kasi kinukumpirma, tama daw yung banggit ni Saldico, di ba? 100 billion insertion. Tama yun. Meron Okay, ganun. ngayon, kinukumpirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright, fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinikwento nga daw po si Bernardo, mga kapatid, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit, o nanay mo may sakit, dito pinag-uusapan nila mga kapatid, na yung daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso. 8 billion pesos. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. At saka ang gamit na dito, armored vans. From 800 million to 2 billion pesos. Kada delivery. Ang sinasabi daw pong paghatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 billion sa isang
fund. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama, yun ang sinasabi kaya naipon yung pera. Okay. Ngayon mga kapatid, sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera. Malaga na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siya kauulampong lagdo yung mga remittance niya dito. Okay. Sige, so, ang premise dito, ito pong si Bersamin, na sinasabing kasama itong si Olaybar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito. Ang tanong natin dito is, sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tignan niyo ho yung mga larawan nito at saka itong si Traigi Olaybar. Si Traigi Olaybar, na sa DepEd bilang isang undersecretary. Siya po, mamaya babasahin natin dito yung kanyang, basahin na natin ang kanyang background, no? Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla and as Director for Political and Constituency Affairs at the Office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, tinala niya. Alright, okay. Tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din po nga ang na-appoint bilang PLLO. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, yun ang tinanggap nila. Saan nila dinala pera? Ito bang dalawang ito, ay na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay susuluhin lang yung pera. Medyo malabo kasi kung ganyan kakabata para ma-involve ka sa ganyang kung totoo, no, yung sinasabi na involved talaga sila, itong mga testimonya ni Bernardo, kasi after all, kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin, hindi lalakas ang loob mo kung alam mas mataas sa'yo. Na bakit? Yun ang tingin ko lang dito, ha? Okay. Oo. Sige, hanggang dito lang ho tayo muna kasi meron po tayo mga balita, no? Mamaya po, analisahin natin to sa punto ng, okay, sige, dyan lang tayo muna. Kasi mag-iisip kayo, no? Itong dalawang ito, ganon kalalaki ang kanilang komisyon o na umabot nga ng 16%. Yung 1% nga daw, sinasabi ni Bernardo, parang yun lang ang gustong, parang ipinatong lang nitong si Bersamin, Itong nakababatang Bersamin, Ang sabi yung kahapon ni Phil Lacson, di ba? Napanood mo ba yun? Yes, napanood ko. Pero kasi base sa pagkakaintindi ko, yung 1%, 1 billion na punta kay Punuan. May ganun silang sinasabi kahapon. Iba yun siya. Oo. Ito mismo. Meron siya idinagdag. Yes. Ito mismo yung nasa pahayag kahapon ni Senator Ping Lacson. Ang 81 billion pesos, mga kapatid, basahin ko na po mismo. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung date na sinasabi ay March to April delivery. Very good nga daw si Olaybar kasi nakakapag-deliver. 1 billion ang dinedeliver kay Secretary Punuan. Doon po si Bernardo. Yun. Kasi nga ang sabi ni Olaybar. Oo. So 9 billion pesos. Yung 8 billion pesos was representative of 16% of the 81 billion pesos. Ang usapan initially ay 15% pero umabot ng 16%. Yun ang sinasabi dito. Kasi nga daw, sabi nga daw po ni Senator Lacson kahapon, kung panonoorin mo ulit yung kanyang pahayag, sinasabi niya, kasi nga daw po, ang iniisip ni Bernardo, ipinato yung 1% para dito po, di ba, kila Olaybar at saka itong si Bersamin, yung sinasabi. Diyan ho tayo muna mga kapatid, Opo, kasi mamaya po, tutunghayan natin sa punto ng
Talaga bang itong dalawa, sinulo lang yung pera? Basically nga, may 15%. Kanino yun? Kanino yun? And then ngayon, itong ICC, itong hamon natin. Oh, practically nga po sabi ng iba, bakit daw po inayaalang mag-resign si Pangandaman at saka si Lucas Bersamin? Sabi nga daw, ni Secretary Yusek Claire, out of delicadeza. Yes. Bakit daw po inayaan lang na gano'n mag-resign? Opo, pati itong sila bakit hindi daw ho tinanggal at nagdeklara ng paimbestigahan niya? Kasi isinasangkot dito. Bagamat ang aming pong programa ay bukas sa mga tao ito sa kanila pong pari. At ito ho ay akusasyon pa lamang. Pero kung pagbabasehan mo nga yung sinasabi ni Senator Lacson at itong kwento nga ni Bernardo na may mga kaukulit ng puding listahan po ng kanyang deliveries, kaya nga ikay magtatanong ngayon, di po ba? Okay. Sige, so pinag-resign. Ang tanong dito sa ICC, iimbitahan niyo ba ito? Yung mga taong ito? Kasi mamaya po isa-isahin ko, sobrang ang naimbita lamang ninyo. Kasi nga kahapon, natanong ko din kay Yusek Castro, kung sakali bang iimbitahan ng Presidente para magbigyan lang ng kaliwanagan, haharap pa siya. Sabi, parang hindi daw niya makuha yung connect. Diba? Well, ginagalang po natin yun. Sige, hanggang dyan tayo muna ho ha. Hihimayin po natin to para na tayo maging involved dito. Kasi mga kapatid, hello? Diyos ko po, Panginoon Diyos. Ang hirap gumising ng maaga. Kahit masama ang pakiramdam mo, pumapasok ka, nagtatrabaho ka. Itong mga taong ito, 2 bilyon, pinatutulog lang siya sa parking. Di po ba? Pagkatapos nag-aapurahan, pakunin mo na yan. 2 bilyong piso, totally to 8 billion pesos cash. Panginoon Diyos, talagang palagay ko po kapag hindi pa ho tayo nagising dito sa mga pangyayaring ito, manhid ka ng Pilipino ka. Alas 6:31. Alright, yun po, narinig natin po ang so-called explanation, clarification made by Ted Filon and DJ Shasha tungkol sa 100 billion insertion dyan po sa national budget sa Pilipinas po. And again, klarong-klaro, no? According to Senator Ping Lacson, during the deliberation ba yun ng national budget kahapon dyan po sa Senado, no? He revealed itong issue na ito po. Na totoo mayroon 100 billion pesos insertion. Ang allegation ni Saldico, this is the insertion ordered to him by BBM, by President Ferdinand Bongbong Marcos. But according to Ping Lacson, during his investigation, he found out after he talked to Undersecretary, the former Undersecretary of Department of Public Works and Highways, si Roberto Bernardo, sabi ni Roberto Bernardo kay Ping Lacson, totoo mayroon yan, but walang alam dyan ang presidente. Somebody used the name of the president. Correct din, sabi ni Saldico, sa understanding niya, the order came from the president. But apparently, hindi yung galing sa presidente. Remember, si Saldico earlier was saying, during his part 3 yata, part 2, na he received the instruction coming from Budget Secretary yata yun, no? Budget Secretary, sino ba yun? Yeah. Si Amina Pagandaman, no? Na galing na sila sa meeting, ito ang instruction ni BBM, and kung gusto mo, sabi niya kay Saldico, you can check this matter kay Executive Secretary si Lucas Bersamin. Lucas Bersamin ba yun? Yeah? Nag-check siya and sabi, correct yun po. Order came from the President. But ngayon, apparently, ang totoo is,
hindi galing sa presidente. Wala naman logic yon, sabi ni Ping Lacson. Why will the president instruct Saldico to insert the 100 billion insertion sa BICAM, and pagdating ulit sa kanya, ang dokumento po, nag-veto siya po. Walang logic. It is something like that, no? So, yun po, nakita natin po. Ang ano ko yan po sa issue na ito, we are talking about 100 billion pesos po. Samantala, ang mga Filipino, mga ordinaryong Filipino po, nahirapan even to get their salary. Ang salary nila po, once a month or twice every month po, kalahati lang, no? 15 days. Nahirapan po. Kailangan magising sila ng maaga. They have to queue papunta sa opisina nila po, sa mga jeep, sa LRT, and they have to encounter a lot of difficulties po. Samantala, itong mga tao, by the billions po, upo lang sila po. They even left. Ilang weeks yun po ang pera, 2 billion. 2 billion pesos po, dyan lang po sa isang hotel, sa Diamond Hotel po, sa loob ng armored car po. Dahil hindi muna sila makuha yung pera, nandoon na po, nag-deliver na dahil ang problema kay Tatay Digong during that time po, he was arrested. Grabe Grabe po. So, ang dami mga versions na po. And dahan-dahan lumalabas. Why dahan-dahan? It is because hindi natin alam. Even ang ICI, Independent Commission for Infrastructure, the body that is investigating itong corruption issues po, is not made to the public. Confidential po. And then now, dito na po, 100% by tomorrow or today, iba na naman version po maglabas. Ano ba ito? Trying to confuse ang mga Filipinos with a lot of lies until finally, lies, that lies became the truth. Will be the truth. Hindi naman yung papayag ang mga Pilipino po. We will not allow that thing to happen. We know ano talaga ang nangyari. Alam mga Filipinos, sino-sino involved. Hindi pwede si Saldico lang. Hindi pwede walang role si former Speaker Martin Romualdez. At saka, yun na po, nabanggit na pa ang pangalan ni BBM. Hindi pwede si Saldico lang po lahat ginawa ito po. Mayroon talaga mas mataas pa sa kanya. And by the mere fact, ganito na po ang sitwasyon ngayon, somebody name dropping ang pangalan niya, no? In other words po, there is a very big possibility, no? Very big possibility po na itong mga tao sa itaas po involved din po. You just imagine, ngayon po lumabas na even ang cabinet secretaries natin po, kagaya ni Amina Pagandaman, no? And si Executive Secretary, ang little president natin sa Pilipinas po, si Lucas Bersamin po. Diyan na po ang pangalan nila sa corruption. And they resigned. They resigned po yesterday. The worst thing po, another thing na naman, I don't know if ang gobyerno natin or si Malacanang spokesperson, si Yusek Claire Castro, is again trying to confuse us. Kasi sabi niya po, nag-resign ito si Pagandaman, ang budget secretary natin sa Pilipinas, at saka si executive secretary, si Bersamin,
for reasons of delicadeza. Kasi there will be an investigation. Kaya nga na-accept si BBM ang resignation. Ito si Bersamin at saka ni Pagandaman. And even itong Undersecretary Trenky Olivier and itong apo ni Lucas Bersamin, si Adrian Bersamin. Yusek sila po. So, itong araw na ito, November 18, lumabas ang statement si Lucas Bersamin confirming na he resigned not because of delicadeza. He resigned because he was ordered. He received an order to resign from somebody up there. So, hindi totoo. Palagi naman ito si Undersecretary Yusek Claire Castro always put the blame ng mga fake news daw po. So, yon declaration ni Yusek Claire Castro yesterday na delicadeza, is that fake news or what? Ngayon, na-confirm na si Bersamin na he did not resign because of delicadeza. He resigned because there was an order for him to resign. Ito na po. Ito ang problema natin. See? And nakita natin po, now grabe na. Hindi lang ang mga senador, hindi lang ang mga congressmen, but even ang cabinet members, secretaries ni BBM, lumalabas na po ang mga pangalan nila for allegedly playing part in this very scandalous corruption anomalies po. That is the situation. This is the situation. You see? Ang dami mga version. Remember, when Senator Amy Marcos, during the second day of the INC rally, dyan po sa Quirino Grandstand, when she came out, despite it is too painful for her to do that, to confirm that his brother is a drug user, si BBM po. Ang dami mga version na naman po sa kabilang kampo. We're saying, kagaya ni Claire Castro, desperado lang daw po si Amy Marcos. And it is grabe daw po. He should have not done that sa kapatid niya po. Yan ang sabi ni Yusek Castro. Desperate move made by Amy Marcos. For her, maybe that was a desperate move. But for the many Filipinos, victims of this corruption, we understand ang role played by Senator Amy Marcos. As a mother, as an elder sister, who loves very much ang kapatid niya po, and as a senator, may role siya po to protect ang pamilya, ang pangalan ng pamilya nila mga Marcoses. She has the obligation also to show care and protect ang kapatid niya po if he sees that ang kapatid niya po is nandoon po sa kabilang way, hook sa droga. See? And she has the role also to tell to the public, ang mga Filipinos, na what is happening. What is happening po? Ang health condition ng kapatid niya po, being the president. Nandoon niya po sa Constitution. In fact, it is the president who should come out openly. No? The moment lumabas ang issue alleging that he is a drug user po, since 2021 pa ito po,
sa Constitution natin po, he should have come out and tell the truth. Go for drug test, of which he went drug test po. Saying, look, but very questionable. What the people is asking him to do is to do hair follicle tests publicly. But he ignored all these things until finally, during Tuesday night, na-confirm na po, no less than ang elder sister niya po, si Senator Amy Marcos. And ganito na po, different versions po. That different version po, no? To confuse ang publiko. Para sa akin, ang drug test ngayon po is secondary na lang sa akin because from the very beginning, ang kapatid niya po, every day, since bata pa sila hanggang nagiging presidente, si BBM po, nandyan ang kapatid niya si Amy Marcos. And she knows what is happening. She knows what is happening sa loob ng bahay ng mga Marcoses. In fact, siya mismo nagsabi na ito ang problema ng mga magulang nila. Ang dating presidente at saka ang dating First Lady Imelda Marcos. Secondary for me, but to stop all these things po and to clear the name si BBM po, siguro, why not come out and say, okay, we go for the hair follicle drug test once and for all po. And then whatever the result, kung malinis ka, do not be afraid. You will only be afraid kung you have something hiding. Anong sagot ni BBM? I don't want to dignify itong issue. Kung ganun lang po, hanggang ang last day or even after your last day, dyan po sa Malacanang po, this story will continue. Will continue and it will never stop. And it will destroy ang reputation ng ating presidente. Shoutout muna tayo kay Vice Mayor, former Mayor of Turtle Island, si Haji Faisal, who is also watching itong programa natin. So, okay. Ganito po, this is the real situation po. Left and right na po ang try. Another example po, when Amy Marcos mentioned that even the son, si Sandro, is also allegedly, reportedly po, involved sa droga. Ang statement ni Congressman Sandro Marcos, sabi niya po, surprised din siya po, malungkot din siya po, kasi nag-stoop down talaga ang tita niya po to this kind of level. And he also mentioned sa statement niya po na hindi totoo si Amy member ng Marcoses family. Ganon ba yon? So, in reply, sabi ni Senator Amy Marcos, okay, let us prove I am willing to go for a DNA test to prove whether I came from tatay nila, si Ferdinand Bongbong Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr. and former First Lady Imelda Marcos po. I will go for DNA. One condition, lahat naman kayo, ang tatay mo, si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, your mother, as well as ikaw, you go for hair follicle drug test. Then, malaman na tayo po. So, hanggang ngayon po, wala pang reply si Congressman Sandro. But kailangan pa ba yun?
Kailangan pa ba yun to come to this point? To come to this point po, hindi na sana po, no? For me. And then once you say like this po, unbecoming of a Filipino. Unbecoming of a Filipino. For me, anong sinabi ni Amy Marcos po, I share ang feelings niya po, no? Normal lang yan po for a sister, nakita niya po, may drug problem ang kapatid niya po, younger brother niya po. She tried to help. And despite trying to help ang brother niya po, very stubborn ang brother niya po, hanggang dumating na in this kind of situation. So, ganun yun po ang sitwasyon. And as what I said, ngayon po, grabe, nakikita natin po what is happening. Hindi lang ang contractors, hindi lang ang mga congressmen, hindi lang mga senador reportedly involved dito po sa anomalya, hindi lang government agencies, high-ranking officials po, holding high posts, but apparently po, ngayon, dahan-dahan, lumabas na po, even ang participation, alleged participation of some cabinet secretaries ni BBM. Let's see po what will happen, but I will continue and I will ask by countrymen, mga kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. I will continue to appeal and urge all of us to pray to our Almighty, to help protect ang mga Filipinos, tayong lahat po, be it outside the Philippines or sa loob ng bayan natin po. And help protect ang nasyon natin, ang Pilipinas po. Let us continue to pray po. And then, miracles and answers of the Almighty will definitely come. Our prayers will be heard. Okay? Dapat may sistema tayo po. Maganda talaga kung ang nasyon may sistema. So, yun po for today. I am touching itong issue na 100 billion insertion po dyan po sa national budget. So before I will conclude po, I just want to share with you po, no, ang importansya. Kung may sistema ang gobyerno po, maganda ang buhay ng mga tao. See? Mga tao po. Ang Sabah, no? Let's go to Sabah now, dito po sa amin. We are very busy. Ang mga politicians namin po is very busy campaigning na po kasi mayroon kami 2 weeks lang po. The other day, nag-start na po ang November 15 ang campaign period, and it will last for 2 weeks, and it will end at the stroke of 11:59 sa November 28. After that po, the following day, the qualified voters, Malaysian Sabahans po, will be going to the polls to, sabihin natin, elect ang mga assemblymen nila po. Tingnan ninyo po, let me share with you, Ito po ngayon ang campaign period. May sistema. If you look at it, if you nasa Sabah kayo ngayon po, Kota Kinabalu, this is one a portion sa Kota Kinabalu, sa Dintas area, wherein makita ninyo po ang mga campaign materials. Lahat ito po, different colors, lahat ito po ang party flags. Party flags. No? Mayroon din sila mga poster dyan. Poster, but it was placed properly po. May sistema po. Para hindi will be traffic hazard, no? To the road users po. To the road users. Maganda ang sistema nila. Environmental friendly ang kampanya nila po. You look at it. You see? Hindi kagaya sa atin. I'm sorry to compare. Hindi kaya sa Pilipinas kung election na po, saan-saan na ang mga campaign materials.
But dito po, tingnan ninyo po. Maganda, may sistema, may orderly, no? Ganito po ang for me, it's not only adding attraction to Sabah for the, sabihin natin, itong mga turista natin, no? It is another attraction po, another attraction. No? Every time and this is not only the first time, every election mayroon tayo po, ganito ang sitwasyon. At saka hindi maingay po. No? Although every day you will see sa mga commercial areas, ang mga kandidato po are doing their walkabouts. No? Walkabouts po. Kampanya, stalls to stalls. And some candidates now, they're even adopting ang sabihin natin campaign strategy from the Philippines. Some areas dito po, I noticed na they are going house to house na po. House to house instead of the normal campaign strategy wherein they do rallies. No? Small rallies po. So some of the candidates now here are doing house to house kagaya din sa Pilipinas. But anyway, ganito po. And so far, since the assembly, state assembly was dissolved, hanggang ngayon po, there is no, sabihin natin, untoward incident reported related to the election. Maganda yun, di ba? Maganda. You see? Maganda po. May sistema talaga ang Malaysia or dito din sa Sabah. So, if you want to know more about the election dito sa Sabah po, don't forget to grab ang newspaper namin po. Ang newspaper namin is Daily Express Sabah newspaper. We have English, Malay, and Chinese version po. So lahat po, everyday, may online kami, and mayroon din kami hard copies, newspaper po. Don't forget to grab ang newspaper namin po so that you will know ang what is happening sa political arena dito po sa Sabah. So with this, siguro hanggang dito na lang po si Nico Fabian. Once again, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Ingat tayo po. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all, and I'll see you in my next episode. Bye, and I love you.